Hi guys! It's me again, Teens from the Budgetarian. At nagbabalik po ako para ituro sa inyo kung paano gumawa ng Gcash. Bago po yan, huwag po natin kalimutang mag-subscribe. Next namin na video, meron kami ulit mga budgetarian tips para makita nyo. Click nyo na, huwag po kayong mahiya. Na sobrang malaking tulong para sa atin, lalo na ngayong pandemic kasi kailangan natin ng cashless transactions. Kung ayaw nyo nang lumabas ng bahay, pwede kayo magbayad ng Meralco, pwede kayo magbayad ng Maynilad, o kaya mga bills nyo, kung ano ng bills, halos lahat, nasa Gcash na. So, sobrang malaking tulong po ang Gcash dun sa mga nagbabalak palang gumawa. This is it. Wala pong bayad, kaya gawin nyo na para maiwasan din natin yung paglabas-labas ng bahay. So, please, eto na nga, umpisahan na natin. Una sa lahat, sa paggawa natin ng Gcash, kunin nyo muna yung cellphone nyo. Dali, pakikuha ang cellphone. Okay, once na nahawakan nyo na yung cellphone nyo, kailangan natin mag-download ng Gcash. Manadownload yung Gcash, syempre sa App Store natin, diba? Punta lang kayo sa App Store, hanapin nyo, i-type nyo Gcash. So, makikita nyo siya agad. So, since ako nakapag-download na ako ng Gcash, open na lang natin siya. So, once na naka-download na ba kayo, open natin yung ating app. I-type natin yung number ng, hindi ko alam yung number ko. Try na natin i-open. So, by this time, sana naka-download na kayo, sana mabilis ang internet nyo para okay. So, i-open na natin yung Gcash natin. So, 0947. At, ang next po natin gawin, pinutin natin ang next. At, appear po dyan na code. By this time, nag-text yung code ko dito sa aking phone. So, ang code ko is, so, kung makikita nyo, may magte-text sa inyo dyan ngayon. At, ita-type nyo lang yung code. So, done. And, let's submit. Pagkatapos po niyan, i-fill up lang natin to, yung information natin. So, name ko ay Christina. Yan, i-fill up lang natin. Birthday mo. Yan. Okay. And then, email ad. Maglagay lang tayo ng ating email ad. Address pala. So, lagyan natin yung address natin. At hindi naman kompleto. And then, ang ating email address. Na-complete na po natin. Pwede na natin pinitin yung next doon sa pinakataas. So, check nyo kung tama ba yung details kasi may magte-text sa inyo or may mag-check ulit nyan kung tama ba yung pinindot nyo. Kapag mali naman, pwede naman kayo mag-back. Makita nyo yan, i-edit nyo lang. Pag okay, then next tayo, mga sis. Itong referral code na to, kung mga kaibigan kayo na may Gcash na, hingian nyo ng referral code kasi sayang. Mabibigyan sila ng 50 pesos. Alam ko 50 yung may referral kayong nailagay. So, pwede kayo mag-hack. Kapag once na-receive na ng kaibigan mo yung 50 pesos, take 25 pesos kayo, diba? At least may laman na yung Gcash mo ng 25. Sayang din yun. Okay, so next natin siya. Ayan na. So, kailangan mong mag-set ng mobile PIN. Ikaw, bahala ka kung ano. Wag naman yung 1, 2, 3, 4. Wag naman yung birthday mo. Once na nakaisip na tayo ng PIN, ilagay lang natin. 4-digit lang siya, okay? Wag yung madali kasi baka mahulaan ng iba. Kayo din, baka makuha yung pera nyo. So, once na nakapag-decide na kayo ng PIN, i-type na lang. Okay? And then, i-submit natin. So, may mag-a-appear dyan. Congratulations! We've successfully created your Gcash account. Ayun na, may Gcash ka na. So, ang saya din. Napakadali lang. Pero kailangan pa po natin i-verify yung Gcash account natin. May-require ni Gcash para makapag-send ka ng pera kung may laman na yung Gcash mo.
Hindi ka pwedeng makapagpadala ng pera or yung iba pang mga features ni GCash kung hindi ka verified. Madali lang naman mag-verify, no? So, gawin nyo na since nandito na din naman na kayo. Pinitin nyo yung 3 lines dun sa pinakataas. Tapos, click nyo yung verify now. So, click nyo lang yan. So, hahanapan kayo dyan ng ID, i-scan yung face nyo, tsaka fill upan. So, ano yung mga kailangan na IDs? Ito yung mga recommended na gusto ni GCash para mas madali yung information. UMID ID, driver's license, PhilHealth, SSS ID, passport, or voter's ID. Paano kapag wala ako na to, isa sa mga to? Pwede nyo pa rin i-try yung mga ID na meron kayo, like or student ID, o kaya yung mga papel na driver's license lang. Hindi, pwede na rin yun. Ita-try natin na i-verify kay GCash kasi wala namang mawawala. So, i-ready nyo lang yun or kung anong ID yung meron kayo. Kasi sila din yung magde-decide kung i-verify ba nila or hindi. Yung mga nasabi kanina, yun yung pinaka-ideal at yung pinaka-best na mga IDs na madaling aprubahan. Okay, so let's start. I-click lang natin yung get fully verified na. So, sabi dito, choose your ID. Make sure your ID is valid and is not expired. So, voter's ID na lang. Since lahat ay merong voter's ID. Teka lang mga sis, nabalik ko. Saan ba? Kinuha ko yung voter's ID ko. Nakalimutan ko, wala pala akong voter's ID dito. Then dito ay, depende sa inyo kung ano yung available. So, ang pipiliin ko ay yung voter's ID. Kasi yun yung meron ako. Yan. Scan lang natin. Itapat natin para sure. And then, submit. Okay. And then, next dito, i-scan nila yung face natin. Kung tayo ba talaga itong nasa picture, tao pa talaga tayo. So, get ready to take photo of yourself. I-next na natin siya mga sis. So, ayan na, ini-screen. Ini-screen na yung face natin. I-blink daw yung eye. So, na-blink ko na siya. Ayan. So, makikita naman natin dito yung mga information na nilagay natin kanina. Tama ba? Fill-upan na lang natin yung mga wala pa. Katulad nitong nature of work. So, sabihin natin general labor na lang. Po lang ito mga guys. Sagutan yung kung ano yung trabaho na ngayon. Huwag kayong mahiya. Source of funds. Lagyan na natin cash on hand. Kung marami tayong pera ngayon. Ito, okay na to. Sinasabi dyan, review your information kung tama. And then, accept lang natin ulit. Yun. Application submitted. Please allow us 24 hours to review your application and you will be notified via SMS. We appreciate your patience and understanding. Habang naghihintay tayo, dahil madali lang naman yan, usually na-approve naman po yan, pwede na natin siyang loadan habang naghihintay. So, usually po ang ginagawa ko, ang pinakamalapit na lagyan ng GCash mo, 7-Eleven. Napakadali. Para ka lang nagpa-load, type mo lang yung number mo dun sa parang kiosk nila na pag pumapasok ka sa 7-Eleven, di ba may parang may kiosk sila doon. Basta hanapin nyo lang yung GCash. Madali lang naman, huwag kayong matakot na pumindot. Pinitin nyo lang yung number nyo doon, tapos yung amount. Hindi lang. Walang dagdag yung... Ang alam ko ngayon walang magkano man yung ipapa-cash in nyo sa number nyo. O pagkatapos nyong ka-cash in, makita nyo mismo doon sa GCash nyo, may laman na siya. May laman na yung GCash nyo. So, pwede ka nang magbayad sa Shopee, Meralco, Maynilad. Halos lahat, meron sa GCash na hindi na natin kailangan lumabas ng bahay para pumili ng napakahaba. So yun, I hope meron kayo natutunan gawa ng GCash natin na sobrang dali lang. Kailan pa kayo ibang tanong kung paano magbayad sa ganito using GCash? Comment nyo lang para next video magawan po natin ang paraan. Gawa natin ng video
So yun, salamat. Sana may natutunan kayo ulit sa video na to. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para sa next video natin, mapanood nyo at ma-notify po kayo kapag may bago kaming mga budgetarian tips na magagamit natin sa buhay natin. So, thank you!